mga Pilipino ng pinakahusay, ng tibay, na ginagawa silang paraan sa mga buhay ng tao dito. Yung mga Pilipino talaga dito sa abroad, Middle East. Dahil sa kanila, naging talaga maganda yung anong tawag dito, yung buhay namin dito. Palagi akong sinabi dyan ay maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sa buong mundo talaga kasi kahit saan sila sa mundo, naging maganda yung buhay. Meet my new friend Fahad. Fahad, who goes by Emaratino online, is an Emirati Filipino who was raised in the UAE. Having parents from two different countries gives him a very unique cultural perspective. He is a talented singer, a fluent Tagalog speaker, and a prolific content creator. Make sure to check out his videos, links below. Emaratino and I had a great conversation. We talked about the differences between Emirati and Filipino culture, his own cultural identity, how he learned to speak fluent Tagalog despite being raised abroad, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Taga Abu Dhabi ka ba? Yes po. Okay, so lumaki ka dyan. Makikidoto sa UAE, Abu Dhabi po. Pero ano, kalahating Pilipino ka o ano? Kalahating Pinoy. Si tatay ko taga dito, tas si nanay ko taga Pangasinan, Dagupan. Matagal din siya sa Abu Dhabi? Yes, I think parang sa 1987 ganyan siguro. 1987. Ay naku. Tagal yan, no? Matagal yun. Para sa iyo, sa noon bata ka pa, anong kinakain mo sa bahay? Filipino food o Interesting. Middle Eastern food? Ang daming sarap talaga sa mga Pinoy ng pagkain. Sa akin talaga, yung adobo. Walang, yung parang top number 1 talaga siya yung adobo. Tas yung second, yung Machabus UAE. Pinaka-specialty dish dito sa UAE. Rice, tsaka konting spices, tas meron siyang lamb. So, yeah, sarap din yan. Hindi kailangan pumili, di ba? Hindi, pwede silang dalawa. Pwede. Pero sa sa bahay, nagtatagalog ka sa nanay mo dati? Yan ang surprise kasi si nanay ko, magaling siya talaga mag-Arabic. Sobrang magaling siya mag-Arabic. Akala mo parang isang local na siya dito sa UAE. Natututo na siya ng Arabic, tas English, tas Tagalog. So, sa bahay namin, parang mekos-mekos talaga mga insan, no? Tapos yung tatay mo, marunong ba siya magtagalog? Yan ang hindi ko alam talaga. Basta, ang alam ko kasi parang basic na po siya. Parang. May alam siya pero hindi fluent. Hindi fluent po. Pero yun, nagsasabi sila na magaling talaga yung Pilipino daw matuto ng ibang salita. Pag may Filipino na pumunta sa Japan, ay marunong na sila mag-Japanese. Tapos sa Pilipinas mismo, ang daming language, di ba? Bicol, Tagalog, Bisaya, Ilocano. Humahanga talaga ako sa mga Pilipino. Ang galing, di ba? Tama. Ang galing na sila lahat. Tapos ikaw din, daming language, di ba? Ilan? So, Arabic, English, tas Tagalog. Hindi naman maraming or masyadong Pangasinanse, yung Pangalato kasi taga-Dagupan na kami po. Tas meron na kaming dalawa, yung Ilocano po and yung Pangasinanse. Nakapunta ka na ba doon sa Pilipinas? Oh, syempre, mga ilang beses. Siguro mga 2 beses sa isang or every 3 years. Meron isa, travel naman kami dyan para ma-visit namin yung mga pamilya namin. Tas yung mga barkada namin doon. Tas yung mga tropa ko dyan talaga. Shoutout sa lahat yung mga tropa ko dyan. Ay, masaya talaga yon. Napansin ko sa content mo na magaling ka rin kumanta sa Tagalog. Marami kang alam sa OPM. Sabi na, oo. For us English speakers, learning Tagalog can be a real challenge. Trust me, I've been there. That is exactly why I decided to create my beginner's Tagalog course. With over 10 years of experience speaking Tagalog, I made sure that each and every video lesson is jam-packed with only the most useful information. When it comes to this course, the only thing I regret is not having it when I first started learning Tagalog. Ready to learn? Click the first link in the video description below to get started. Now, back to the video. Kailan ka nagsimula sa kumakanta na Tagalog? Siguro na akong bata, 7 years old, na yung homework ko talaga kapag balik na ako sa eskwelahan, diretso na ako sa karaoke box. Tapos minsan si nanay, mag-aaway naman sa akin, sabi na sa akin, "Uy, gawa mo yung homework mo, hindi yung karaoke box, ano ka ba? Dapat kang maging matalino, hindi yan." Sabi ko na, konti lang, sige na, konti lang. So, ayun na, parang everyday na ako nang ma-practice yung singing kasi mahilig ako dyan eh. Addict ka noon bata ka pa. Oo, yung mga alam mo yung mga old songs, yung mga April Bow, yung mga Jesse Saragosa songs, yung Michael Pangilinan songs, bugoy lahat, you know. Ngayon, may paborito ka ba na OPM?
Oh, ang dami. Ang dami talaga. Shout out to my good friend in Philippines, si Michael Pangilinan. By the way, na-meet na kami dito doon sa Pinas and we were doing some singings and parang sobrang happy na kami kasi hindi ko naisip sa buong mundo na meron ng isang opportunity dyan na pwede ako makumanta sa mga favorite kong kantang singer talaga. So, nag-goosebump ako dyan, tas parang dream yan, no? Oh, nakakatuwa yun, di ba? Pag makikilala yung mga lodi. Mga Lodi, oh. Diba? Tas tumakanta na kayo at ginawa ko ng parang content. Ang saya talaga. May mga paborito ka bang kanta para kumanta at para pakinggan? Iba ba sila? Sa akin, love ko talaga yung music in general. Wala akong talagang preference. Yung mga mahilig ko na yun ay yung mga kanta ng siguro na may OPM ng parang yung Tahanan Mo Ako kay Jay Ilmano. Yung mga bagong sikat ng kanta parang Nandito Ako kay Rob Daniels and Ugi Alcacid. Ang dami mga kantang Pinoy dyan. Oh, ang dami talaga. Maraming sikat sa Pilipinas, di ba? Dati pa. Yes. Ikaw, mahilig ka sa mga kanta? Sa OPM, onte lang yung alam ko, sa totoo lang. At hindi ako kumukanta, kagaya mo. Sige, Kaya sapan mo na lang tayo, sige na. sa kanta, Oo, sige ay na. naku, ang pangit ng boses ko. Lalo na ngayon kasi may sipon ako eh. Halata yun, di ba, sa boses ko. Ikaw magsimula. Yung artist na doon sa Pinas, ang pangalan niya si Ilmano. Jay, shout out to you, Jay, at saka si JC. Nagawa sila ng itong bagong kanta. Tas, hindi ko alam kapag naging nung third sa Spotify ng Philippines, buong Pilipinas. Magandang kanta, piniplay na siya hanggang sa dito sa Middle East. Ang tawag dito, Tahanan. Hindi ko alam kung ba narinig mo yan. Basta, ganun na siya. Tahanan mo ako, di mababago yun. Pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. At palabanan kong lahat para sa'yo. Hanggang nandito lang ako sa tabi mo. Ganyan, parang ganyan. Wow, galing-galing. Tama, parang may kulot ng may R&B ganyan, no? Iba talaga, no? Ayos, gusto ko yan. Alam mo, tahanan, ibig sabihin home, di ba? Home is... Para sa iyo bilang isang kalahating Pilipino, kalahating Arab, ano sa iyo? Anong tahanan mo? Anong culture mo? Paano mo nakikita yung sarili mo? Grabe talaga yung question. Parang ang hirap, no? Parang pili mo, ano yung home mo talaga? Yung yung country. Hindi kailangan pumili. Hindi ko sinasabi yon. Pero paano mo nakikita yung sarili mo? Anong culture mo sa puso mo? Jared, baka itong isang pinaka-komplikadong question siguro sa akin. Basta yung sa akin talaga ay yung home ay yung isang place na feel mo na yung safe kahit saan ka. And sa tingin ko, nag-start doon sa puso mo first. Na alam ko talaga yung parang belief na sa'yo na ang happy ka, content na ka sa buhay. Tapos yung lahat ng ginagawa mo ay happy talaga. Tabibuild mo yung home talaga. At sa akin, kasi built up ako sa dalawang cultures sa isang tao. Kasi isang tao na ako, kaso lang, may dalawang cultures na talaga ako sa puso, sa dibdib, hanggang sa dugo. So, wala akong pwedeng, anong tawag dito, parang kung asaan talaga. Kasi ako yung home talaga. So, ako yung a combination of lahat. Parang ganyan. Anong differences nakikita mo sa Emirati culture tsaka Filipino culture? Sa Emirati, of course, yung parang na sobra kang mabait ng binibigay ng walang tapos talaga. At sa mga Pilipino, tas meron ng parehas ng characteristics dyan din. But yung talagang yung pinaka importanteng feature na dun sa Pilipino na tuto ako talaga dyan ay paano ka maging sobrang patient sa buhay mo kahit ng hirap. Paano ka maglagay ng isang smile sa face mo kung wari kapag meron maraming problema. So, talaga yung patience, yan ang key sa Pilipino, tas yung binibigay ng walang katapusan sa Emirati. So, yung dalawa, yan parang mix ko dyan, no? Yeah, nakakanitig talaga yung mga Pilipino. Yun yung sabi nila, di ba? The smiliest country in the world or parang ganon daw. Kahit may problema, kahit nahihirapan sila, di ba? Tas nakaka-proud talaga. No? Nakaka-proud talaga sa mga Pilipino. Husay, mahusay. Tas sa tingin ko kapag ako ng isang Pilipino na pure Pilipino talaga ako at pupunta na ako sa ibang bansa, mag-work naman, hindi ko kaya talaga. Ang hirap. Ang hirap pang isip na lang.
So, kudos talaga sa lahat ng mga kabayan natin dyan, yung outside sa buong mundo, ginagawa silang lahat para sa mga pamilya nila. Sana lahat yung mga dreams namin at mga dreams nila matupad talaga. Kailan ka pumunta sa Pilipinas ng first time? Siguro noong akong bata, 9 years old. Yan ang first time ko napunta na ako doon sa Pinas. Nakita ko for the first time kuya ko, si ate ko, si ante ko, tita ko, lahat. At mga pamilya ko dyan, hanggang si lola ko dyan. So, noong first time ko parang, saan to? Anong bansa to? Dito parang bahay, no? Iba yung mga tao dito. Tapos lahat na dyan, so doon sa mga barangay, mga sa Pilipinas dyan, nakita na ako parang ibang tao talaga. Sino tong ibang facial, ibang lahat, no? Parang also nasa culture shock din ako kasi saan to, ano? Sino ba yung mga tao dito? Basta maganda naman yan kasi parang na-connect na ako sa yung mga roots ko kasi kapag kalahati ka, of course, meron na kaming saying dito sa UAE. Alam mo yung founder ni UAE, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder, sabi niya, kapag wala ka ng anong tawag dito, yung past, hindi mo talaga malaman yung future mo talaga. Hindi ko mabuild mo yung future mo. So dapat na alam mo yung past mo, yung principle mo, yung foundation mo para maging stronger ka sa buhay, para maging, alam mo, parang matibay ka sa anong ginagawa mo sa buhay sa future. Parang ganyan ang advice niya. May his soul rest in peace. Basta, ang dami ka rin matuto dito sa UAE, tas parang practice namin dito para malaman natin kung anong yung direction namin sa buhay, no? Sa tingin ko, mahalagang tanggapin yung buong sarili mo. Na-discover ko na ng isa, multitask ako, parang may ang daming skills na pwede akong magawa kasi parang hindi lang ako yung isang tao ng okay, gagawa ko ng isa lang, no. Parang ang dami kong ginagawa. So alam mo yung major ko, yung aerospace engineering, yung double major ng aeronautical science with flight, managing director doon sa financial institution. Basta yung gusto kong magawa yung parang media and marketing, tas kanta. Yan ang gusto ko talaga, yung tatlo yan. Hindi mo yung lahat yung mga ginagawa sa buhay, parang husay yan, malaki yan, iba yan ito. And then kanta at media, ano yan? So sa akin talaga, parang ini-explore ka talaga yung buhay ko kahit sa anong age. Kapag happy na ka, kapag yung ginagawa mo ay masarap sa dibdib mo, sa isip mo, yan maging yung tahanan mo talaga. Sa maraming tao sa mundo, wala silang opportunity parang gawin yung pangarap nila. 'Di ba? Pag meron tayo, dapat gawin na natin 'yon, 'di ba? Kasi 'yon talaga yung pinakamahalaga, yung pangarap, yung passion, yung talaga gusto mong gawin. Ayos talaga 'yon. Yung nakakatawa sa akin sa Pilipinas mismo, sa entertainment naman, alam mo na mabenta talaga kumanta tsaka sumayaw, 'di ba? Kaya minsan pag nakikipag-usap ako sa mga Pilipino at sabi ko sa kanila, ay gumagawa ako ng video tungkol sa Pilipinas o may TikTok ako, kahit ano, sabi nila, okay, anong ginagawa mo? Kumakanta ka ba? Sumasayaw ka ba? Sabi ko, yun lang yung option? Dalawa lang. Hindi, nagtatagalog lang ako. Nakakainip, di ba? Hindi, basta maganda na yung ginagawa mo kasi parang inspiration talaga kasi yung ginagawa mo. Ang hirap yung pag matuto ng ibang lingwahan, no? Hindi naman easy yata yun. Parang ako, kapag matutunan ako ng Korean, hindi ako pwede dyan kasi ang hirap yan. So ikaw, parang sobrang inspiring talaga. Salamat. Hilig ko yun. Yung mga language, yung mga culture, hilig ko talaga yun. Sabi mo na yung nanay mo, natuto siyang mag-Arabic. Ang galing daw niya. Di, paano ka natutong mag-Tagalog? Kasi noong ako bata, meron na kami sa bahay yung TFC, yung teleserye, yung Wawawi dati, yung mga movies, nandyan na doon talaga sa TV namin, doon sa living room namin noong akong 7 years old. Tapos kasama ng karaoke box. So yung dalawa to, grabe pare, parang lahat ng ginagawa tayo dyan ay kumakanta, at saka tingnan namin yung mga TV ng shows lahat. Diyan natuto na ako yung Tagalog. Ako siyempre si nanay, kapag tumatawag siya sa Pilipinas or mag-visit naman tayo ng mga tao doon sa mga barkada nila or mga birthday parties, syempre mag-Tagalog na siya sa ibang tao dyan. So, tas marinig namin na bata na kami, parang, anong sinasabi niya? Okay. Ganyan. Okay. So, dati shy na kami kasi hindi ko alam kung mag-Tagalog kasi shy na ako talaga shy. Basta day after day, parang, parang naalam namin kung paano mag-Tagalog. Kasi alam na kami lahat ng sinasabi niya. Yung ang hirap talaga yung paano kung masabi. Baka mali naman yan. Pero hindi ka na nahihirapan, 'di ba? Tuloy ng tuloy talagang Tagalog mo. Oo. Tas kumakanta ng kanta palagi, bigla. Direction talaga. May mga kapatid ka ba?
Oh, so meron akong sa nanay at sa tatay, ako at sa dalawang kapatid. Si Mariam at saka si Naima yung bunso. So ako at saka dalawang babae. Kay nanay side, meron akong isang brother, JR, nasa Pinas na siya. Tapos Miriam and Ate Janice. So tatlo sa Pinas. Sa tatay side, meron akong Khalaf and Muhammad and Salam. So tatlong lalaki. So, Ha? Ang laki. Ang laki ng pamilya. kinamang talaga, no? At yung mga iba, marunong ba silang magtagalog? Oh, syempre, si Mariam at saka si Naima, si Bunso, mas magaling na sila. So, alam mo ako sa social media ako si Imaratino, no, di ba? So, anong ibig sabihin sa Imaratino? Ay isang Imarati na kalahating Pilipino, Imaratino, ganyan, no? Si Bunso, nayon siya sa social media na niya, Imaratina. Mm. Makaparehas mo tayo ng pangalan dyan, no? Kunyari, yung mga bata dito sa Canada na Pilipino yung mga magulang nila. Minsan lang sila marunong magtagalog. Diba? Kasi nag-i-English lang sila dito sa mga kaklase nila, sa mga kaibigan, sa mga tropa. Minsan, nakakaintindi. Pero parang medyo mahina sila sa pagsasalita ng Tagalog. Anong iba sa'yo? Bakit ka magaling talaga magtagalog? Nagusto ko talaga yung matuto mag-Tagalog. Gusto ko talagang magkakanta ng Tagalog. Mga OPM talaga. Gusto ko yan kasi kapag gusto ko yan, ibig sabihin, gagawa ko ng paraan para matuto. Tapos of course, meron na kaming support doon sa mga pamilya namin. Sa tingin ko, yung mga bata ay kailangan ng konting, anong tawag dyan, parang direction, parang support sa yung lingwahan nilang originality. Kasi, okay, ang galing kang mag-English, ang galing kang mag-usap ng ibang bansang lingwahan, okay naman yan. Tapos sa tingin ko, dapat also na meron silang alam sa yung original ng language ni nanay at saka si tatay. Kasi para hindi siya mawala yung mga originality mo, no? Parang ganyan. Mahalaga yun, di ba? At para sa akin, pag meron akong nakikita dito na Filipino yung lahi pero hindi sila marunong magtagalog o magbisaya o ibang salita, parang sayang yun, di ba? Parang sayang na Kasi talaga. parang kulang sila sa culture na yan, di ba? Minsan nakikipag-Tagalog ako sa kanila at parang sumasagot lang sa English, di ba? Parang nakakaintindi ako pero hindi naman ako nagsasalita. At wala silang kasalanan, di ba? Hindi sila pumili yan. Pero sa mga magulang, sa tingin ko mahalaga yun, di ba? Na nagtatagalog din sila sa bahay para malaman yung mga anak nila, yung mga bata nila. Anong reaction ng mga Filipino sa'yo pag nagtatagalog ka? Kasi hindi naman masyadong halata sa mukha mo na kalahati ka, di ba? Hala, ang galing matagalog. Oh, minsan magugulat naman sila kasi ang gusto kong magawa ay parang yung konting prank na lang talaga para maging happy mga tao. Kapag na-prank ko na sila and then ganun na sila. Hala, siya ba yun? Siya ba yun? Sir, ikaw yung kumakantang ng Tagalog. Sabi ko, oo, bakit? Oh my God. So parang yung buong mga kabahan natin dyan, mga kaibigan nila, mga tropa nila, tatawagin talaga, picture na tayo. Ganyan. So sobrang masaya naman sila talaga, no? Pero sa simula, akala nila na wala kang lahing Pinoy, di ba? Wala talaga sa lahi. Kasi siguro lakas ng dugo ni tatay, no? Para maging ganyan ako eh. Sobrang balbas, parang lahat. Hindi ko alam, Jared, nakita mo yung isang reaction video doon sa Pilipinas. Parang naging viral na siya. Hindi ko alam kung pag nakita mo yan. Yung isang Arabo ng Emirati, nag-walk naman siya doon sa Pilipinas wearing gutra, agal, yung lahat ito, yung mga nasa 10 million views na yan. Doon sa Pilipinas. Nakita na. Kasi ang gagawin namin ay lumalakad na ako doon sa Pilipinas, sa Starbucks, no? Tapos yung sinusuot ko, yung lahat ng formal ng UAE, yung ganyan ito, tapos yung mga yung sa headscarf, tapos So anong nangyari diyan? Yung mga tao parang ba't sumusuot na siya ng ganyan, no? Sino yan? Hanggang sa Starbucks, akala nila parang ibang foreigner talaga, ibang lahi, no? Yung mga Filipino, sa tingin ko, curious talaga sila sa ibang lahi, di ba? At pag marunong ka magtagalog, magugulat sila kaagad, di ba? Ayun, yes. Kahit kalahating Pilipino ka, kung hindi halata sa mukha mo, sa itsura mo, magugulat din sila, di ba? Tama. O minsan, alam mo, opposite yung nangyayari sa akin. Wala kong lahing Pinoy, di ba? Canadian lang ako, puting-puti. Pero pag nagtatagalog ako sa kanila, minsan sabi nila,
Pilipina yung nanay mo, di ba? Sabi ko, hindi, Canadian. Ah, okay, pero yung tatay mo, Pilipino siya, di ba? Hindi, Canadian din, di ba? Pero parang hinahanap nila yung dahilan kung bakit ako marunong magtagalog, di ba? Kasi pihira yun. Pero parang iba kasi sa'yo, kalahati ka talaga. Kalahati po. So may dahilan ka. May dugo ng Pilipino kasi, no? Ayun na kasi kung gusto ko malaman kung bakit ako mahilig sa adobong manok, sa sitaw, sa kaldereta, sa sinigang. Kasi yung dugo kasi, no? Yung sabi ko na pusong Pinoy, ako. Pero ikaw, sa dugo mo rin. Dugo mo rin ako. Tama. Diba? Sa tingin ko marami akong nakita at marami din akong nakilala na taga Middle East na marunong magtagalog. Hindi ko alam kung bakit. Maraming Pilipino lang yata sa lugar na yan. Kaya natututo din kayo. Kahit yung mga iba na walang lahing Pinoy. Kunyari meron akong nakipag-usap para sa channel ko na taga Syria o taga Dubai na marunong magtagalog kasi natuto lang sila. At nakakatuwa yon sa akin kasi sa tingin ko ang daming Pilipino sa mundo. Bakit maraming foreigner na hindi natututo magtagalog, diba? Dapat. Dapat to. Hindi kasi alam mo si mga Pilipino kasi parang foundation na sila talaga sa UAE. Kasi kung hindi dahil sa kanila, sa tingin ko sila ang reasoning to bakit na maganda yung buhay namin dito. Kasi kapag nakita mo, hindi lang tulad sa isang nationality, basta yung mga maraming nationalities. Kasi sa mga ginagawa nila sa frontline, yan mo yung mga nurses, yung mga doctors, kasi dahil sa yung mga health workers, yung mga support sa family, yung mga Pilipino ng pinakahusay, ng tibay, na ginagawa silang paraan sa yung mga buhay ng tao dito. Yung mga Pilipino talaga dito sa abroad, Middle East. Dahil sa kanila, naging talaga maganda yung anong tawag dito, yung buhay namin dito. Palagi kong sinabi dyan ay maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sa buong mundo talaga kasi kahit saan sila sa mundo, naging maganda yung buhay. Tama. Parehas dito sa Canada, di ba? Commendable talaga yung ginagawa nila kasi yung mga trabaho na yon hindi madali, di ba? Mahirap talaga. Pero gumagawa pa rin sila yan. So, yeah, agree talaga ako sa'yo. Sabi mo na adobo, yung go-to na pagkain na Pinoy, di ba? May ibang paborito ka ba? Oo, meron akong kaldereta, masarap yan. Adobong sitaw, lahat yung mga adobong pagkain, tas sisig. Ang sarap ng sisig din, sisig chicken. Masarap yun. Dinagdakan, masarap yan. Hindi ko matignan mo yung mga Ilocos ng dinagdakan. Masarap naman talaga dyan. Yun yung parang may cream sauce, di ba? Tama. Sarap naman yan talaga, sobra. Pwede ka rin mahanap ng mga ingredients para sa pagkain na Filipino dyan sa inyo? Oo, syempre, ang dami. Ang dami mga supermarket ng restaurant ng Filipino din. Isang message na lang, no? Parang sa mga Pilipino dyan, sa mga Arabo dyan, sa mga lahat ng mga tao, alam ko naman nahirapan na tayong lahat. Kasi may wishes naman tayo sa buong mundo kung anong gusto namin talaga magawa or anong dream natin sa buhay to. Sana lahat ng mga tao na malaman na sobrang maganda yung buhay nila na yon. Kasi hindi namin alam kung gaano ng sobrang lucky na kami sa lahat ng anong meron na kami na yon. Alam ko na maraming mga tao dyan sa buong mundo na wala silang yung meron ka na yon. So, dapat na kami mag-appreciate yung sarili natin. Tas lahat na kami dapat maging proud sa ating talaga. Yung advice ko na lang ay be happy, be grateful, ganyan. At saka, i-follow mo yung dream mo kahit ano naman yan. I-follow mo siya, gawa mong paraan. And I always say this, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Gusto ko yan. Well said. Para tapusin yung interview nito, meron akong mga rapid fire questions sa iyo. Pwede ba yun? May dalawang option, isa lang yung pili mo. Sige, let's go. Okay, sige. Anong mas gusto mo sa Pilipinas? Grab or Move It? Parang Uber sa Pilipinas. So Grab okay, yung sasakyan, tapos Yes, Move yes. It yung motor. Move it, maybe. Jeepney or trike? Jeepney, of course. City o probinsya? Probinsya. Beer or gin? Walang dalawa. Okay Bawal lang. kasi sa atin to. Sa tingin ko, alam ko yung sagot nito, pero karaoke or basketball? Alam mo, hindi mo alam, Jared, kasi nung ako sa national basketball team dito sa Abu Dhabi. Ah, talaga ba? Okay. Oo, mahilig ako sa basketball, pare. Sobra talaga. Kaya hindi ko palang alam yung sagot. Siguro karaoke for now is number one, no?
Halo-halo o leche flan? Halo-halo kasi sobrang mainit na yun. Beach or mountains? Na yun parang mountains talaga. Rainy season or summer? Rainy season all day. Nagsasawa ka sa init sa inyo, di ba? Ay, nako, yung init namin dito. Grabe. OPM or K-pop? OPM every day. ABS, CBN, or GMA? Lala. Pasensya GMA, ABS-CBN. Eat Bulaga or It's Showtime? Showtime. Adobo o sinigang? Adobo. Pansit or lumpia? Pansit. Jollibee or McDonald's? Kung dito sa UA siguro, man, ang hirap to. Ang hirap to kasi dalawa lang parang equal talaga. Hirap. Depende sa pagkain. Depende sa order mo yata. Tama, but for now, let's go for Jollibee. Emirati food or Filipino food? Ay, grabe yung tanong to. Sabi ko babalik na yun to. Babalik talaga. Okay. Sa mga kabayan natin dyan, I promise, yung Emirati food, ang sarap talaga. Dapat ito yung matikman. Baka naman, baka buksan namin ng isang Emirati restaurant doon sa Pilipinas, sa Manila. Hindi namin alam So yes, Emirati food. Boracay o Palawan? Honestly, hindi ko na-visit hanggang na yun yung dalawa to. Boracay at Palawan. Basta sabi nila Palawan siguro, sabi nila. Okay, sige. Yun lang. Lahat ng mga tanong ko. Maraming salamat. Maraming salamat, Jared.